Tigo users ako for almost 3 years. So, alam ko na talaga kung ano yung mga sabihin nating mga unwanted saka imperfect sa Tigo. Noong last 2 months ago ay bumiyahe lang ako dito sa malapit, 30 minutes away from Riyadh, Saudi Arabia, no. So, ayan, pag-usapan muna natin itong transmission light warning na to. Ano ba talaga to? Yo, what is up mga day? Kumusta na kayo dyan? And kumusta na mo diha? And you guys, how are you doing? Nakita na naman ninyo ang aking pagmumukha. So, ang pag-uusapan natin ngayon guys, yung Cherry Tigo to, syempre. Ang nangyari kasi nung nakaraan ay may lumabas na ilaw, dito sa may dashboard natin, yung dilaw na parang may ganon-ganon, Pero, eto yun siya. Tigo users ako for almost 3 years. So, alam ko na talaga kung ano yung mga sabihin nating mga unwanted saka imperfect sa Tigo. At ito naman ay ayon dun sa aking experience, So, ayan, pag-usapan muna natin itong transmission light warning na to. Ano ba talaga to? Ayon doon sa aking nabasa ni Mechanic Google, So, asan ba tayo aasa doon na lang, 'di ba? Kasi hindi naman tayo mga professional na mekaniko. But anyways, may mga katotohanan naman din ng ating mga sasabihin kahit paano dito, When the transmission warning light is activated, it indicates that there is an issue with the transmission or gearbox. So, yung dalawa na yun, either transmission or gearbox. So, not every vehicle contains a transmission warning light. So, yun tandaan niyo yun. And if your car has one of these lights, it could look different depending on the make, model you drive. So, depende sa ating mga sasakyan yan. So, either it is, mga Toyota, Hyundai, kung ano-ano pa, China car, whatever. So, depende yon sa gumagawa, sa nag-manufacture, kung ano ba talaga yon. But based on our manual, yon ay nagsasabi either overheated ang ating transmission sa sobrang init na, or na-sense niya yung sa sobrang init doon sa ating transmission oil. Kasi dito sa Saudi Arabia, kung alam ninyo, kung hindi kayo hindi kayo nagtatrabaho dito sa Saudi Arabia, ang temperatura dito ay umaabot sa 44 degrees Celsius kahit na nasa gabi na. Oo, alas 6 or alas 7, basta ganun. Saka pahuhupa yan na sa mga alas 8, alas 9, ganun. Ito yung previous na nangyari doon nung bumalik yung aking sign. So, sa pangalawang beses bumalik siya. So, ito yung video na yon at nakunan ko siya. So, ayun ito yung sign na bumalik na naman. Yan, itong sign na to, itong dilaw. So, ibig sabihin yan ay yung transmission ay nag-overheat na naman. Pangatlong beses na to na nag-appear dito sa dashboard ko, itong dilaw na yan. So, transmission sign na overheat yata, Since nung lumabas siya, siguro mga na rin, almost a month na rin siya hindi bumalik. Pero yun na nga, kailangan na nating ipa-check to. So, ayun. So, pinahinga ko lang yung sasakyan, pinahinga ko na timing siya ng Webes ng gabi, at pinahinga ko siya buong Biyernes na hindi ko siya talaga ginamit. And nawala siya. So, nung nawala siya, naisip ko na bakit ganon. So, parang, yun na nga, nag-relate siya doon sa overheating. So, ito pala, ikukwento ko sa inyo na ang gamit kong gasolina dati ay 95. Almost 1 year din mahigit na ako ay isang user ng 95 gasoline, So, ngayon, ang nangyari, baka yun yung naging dahilan or sanhi ng ating pag-overheat ng ating transmission. Bakit kamo?
Kasi yun ay madaling sunugin yung 95, di ba? So yung 95 na gasoline ay hindi talaga designated design doon sa ating mga sasakyan. So 95 gasoline ang gamit ko nung una. Pero sa kalaunan sabi ko baka naman ay tungkol dito or ang dahilan ay 95 yung ating ginagamit. So nagpalit ako uli ng 91. Actually, alam nyo kung bakit 95 ang gamit natin kasi Antigo to ay medyo mahina humatak dito sa 91. Yung 91 natin ay talagang nagba-vibrate siya. Pag ikaw ay bumubelo, lalo na nandito ka sa stoplight, at yung hindi siya yung talagang tutodo siya. Pero kahit papano, maganda naman ang takbo niya. Kaso doon lang siya, lalo na pag ikaw ay nagpa-parking, maririnig mo talaga yung parang nabibilaukan ng ating makina ng ating Tigo to. So, yun yung isa sa mga hindi maganda pag 91 ang gagamitin mo. So, to make the story short, ito yung pang-apat na lumabas. Kalaunan lang, itong linggo na to, So, talagang na-surprise ako uli na bakit pa talaga labas ng labas siya. 91 naman ang aking ginagamit na gasolina. So, pinagbintangan ko na naman itong init, itong init na walang humpay na 44 degrees Celsius lagi. So, ang sabi ko, ipapahinga ko na naman siya ng isang buong araw. So, sinubukan ko namang ipahinga siya at nawala na naman siya uli, So, sa tingin ko, therefore I conclude siguro, may problema talaga siya sa ating gearbox, yung ating Tigo to, or dito kaya sa transmission. Or di kaya naubusan na ng langis. Pero imposible yon kung naubusan na siya ng langis sa transmission. Kasi kapapalit lang natin eh. So, simula nung nag-91 na ako, so hindi na siya gaano na yung sign na yon ay bumabalik. Kasi nga ay hindi na siya yung baga na-overheat yung paggamit ng transmission natin. At saka, yun lang naman siguro, kailangan lang nating ipacheck kung may time tayo sa ating mga mekaniko. Yung 91 ay the best pa din sa ang ating Tigo to. So, nasa sa inyo naman yun kung 95 talaga ang gusto niyo gamitin. Pero overall, impact, kumbaga, ang 91 ay okay lang na gamitin, yung sa ating mga sasakyan. Kasi nga, doon naman siya naka-specified yun doon sa sticker natin sa salamin. Kung titingnan natin yun, kung bagong kuha pa natin ng ating mga sasakyan, ay nandun yung ating mga sticker na nakasaad na 91 talaga ang gamit ng ating Tigo to. So hanggang dito na lang guys, at huwag nyo sanang kalimutan mag-subscribe sa aking channel para updated kayo sa mga susunod ko ng mga video, at lagi nyo tandaan, just only love mga bay, mga day. So see you on my next vlog. Peace!